Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-339 na kabanata. Ang pagsabog ng nakaraan. Hangal na babae, panunuya ni Lee kay Belinda. Hindi ako ang mamamatay. Hindi man lang ito nag-alala ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, napatay nito si Brody Kent, kaya anong posibleng magawa ni Belinda? Si Lee ay sumabog sa aksyon. Nagmadaling umalis sa lawa, at nagtungo kay Belinda. Ang Iron Fist Sword Technique ay nagbibigay diin sa kombinasyon ng pag-atake ng malakas, at paggalaw ng mabilis, at si Belinda ay naperpekto ang estilo ilang dekada na. Ginamit niya ito ngayon upang atakehin si Lee, at pangasiwaan na sugatan ito. Iniisip mo na mataas ang kakayahan mo, pagsigaw na wika nito. Pero ginawa mo lang tanga ang iyong sarili. Inatake niya ito ng malakas, at tinamaan ang espada nito, at bumagsak patalikod. Ang dulo ng espada ay halos tamaan ang kanyang mukha. Pero nagawa niyang makontrol ito, sa eksaktong oras. Kinuha ni Lee ang pagkakataon sa kaguluhan ng pag-atake. At si Belinda ay hindi nakapag-react ng mabilis. Ilang malakas na sipa ang bumalik sa kanyang hita, at nag-crack ang ilan niyang buto. Siya ay sumuri at bumagsak sa lawa, na ipinadala ang talsik ng tubig sa iba't ibang parte. Ang ibang mga martial arts artist ay nag-alala, na baka mamatay si Belinda. Hindi sila tumingin sa iba, desperado na gusto nilang makabangon ito. Si Lee ay nagtungo sa lawa ng walang hirap. Sinaksak siya ni Belinda, sinusubukan na iligtas ang kanyang sarili. Pero siya ay malubhang nasugatan, at siya ay may kaunting natitirang lakas. Talagang nahihirapan siyang magpatuloy. At iniisip mong sapat ka na upang patayin ako. Panunuya ni Lee, habang kinuha ang espada nito. Hinilan niya ito at inalis sa tubig, at itinayo ito mula sa kanyang mga paa. Ngayon ay pwede mo nang samahan ang iba sa kamatayan, wika ni Lee, at itinutok ang espada upang pugutan ito ng ulo. Huwag, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa pampang. Isang dalaga ang nagmadaling lumusog kay Lee. Ang babae ay isang disipulo mula sa sekta ng Iron Fist. Hawak nito ang espada sa kanyang kamay, isang iligtas si Belinda, na para na niyang magulang, hindi niya ito pwedeng hayaang mamatay. Huwag bumalik, kasigaw ni Belinda, alam na mabilis lang silang papataying dalawa ni Lee. Alam niyang hindi na siya may ililigtas pa, at walang dahilan upang mamatay silang dalawa. Manatili ka lang dyan, at pagkatapos ay lumusab ito kay Lee, na naniniwala sa kanyang espada, laban kay Lee, sa buo nitong lakas. Hangal na babae, wika ni Lee, habang tinawanan ito. Gusto mo rin bang mamatay? Bumaling ito sa babae. Aayusin muna niya ang problemang ito bago patayin si Belinda. Madaling na-disarmahan ni Lee ang babae. Halatang ito ay isang baguhan, wala ito masyadong kakayahan. Malamang ito ay nag-eensayyo pa lamang ng ilang buwan. Wala itong pagkakaiba kay Lee, gusto pa rin niyang pugutan ng ulo ito. Ang babae ay napahinto, at alam na katapusan na niya. Pero nang ang espada ay puputulin na ang kanyang leeg, may kung anong tumama sa talim ng espada, na nagpadala ng vibrations sa kamay ni Lee, at napigilan ang pagpugot. Nabigla si Lee at napagtanto na may bumato ng patalim. Ito ay mabilis na nasundan ng isa pa. At pagkatapos ay isa pa. Kung hindi pagtutuunan ng pansin ni Lee ang bagong umatake sa kanya kaagad. Uubos ito ng ilang sandali, bago siya tuluyang mapinsala ng lubha. Isang figura ang humagibis at hinawakan ang balikat ng babae. Ilang sandali ang babae ay hinatak sa pagitan nila, bago ito tuluyang nailayo. Ang babae ay nakaramdam ng kaunting pagkahilo. At ang braso nito ay nasaktan mula sa paghila sa dalawang magkaibang direksyon ng sabay. Pero alam niya na kung si Lee ang nanalo, siya ay mamamatay, kaya siya ay nagpapasalamat na ang kanyang tagapagligtas ay napatunayan na siya ay mas malakas. Sumunod siya sa lalaking nagligtas sa kanya. Inilagay ang sarili sa mas malayong pagitan niya kay Lee. Nakaramdam siya ng kaligtasan sa kanyang bayani. Pero naramdaman din niya na para itong pamilyar, at nakita na niya ito kung saan. Okay ka lang, tanong ni Alex dito. Nang malapit na siyang makarating sa lawa, nakita niya si Lee na papatayin na ang babae. Kaya inihagis niya ang kanyang patalim upang subukan iligtas ang babae. Bumaling si Alex upang tingnan ito, pero nang makita nilang dalawa ang mukha ng isa't isa. Pareho silang nabigla.
Nakatayo sila at walang gumagalaw, na nakanganga sa isa't isa. Nakilala ni Alex ang babae bilang si Kathy, na kanyang kasintahan noong siya ay nasa Preston University pa. Sa nakaraan mula sa New York, si Alex at Kathy ay magkalaban. At pagkatapos si Kathy ay nag-drop out sa Preston University, at biglang nawala. Hanggang sa ibigay ni Minnie ang pamamaalam na liham na iniwan ni Kathy kay Alex, at napagtanto niya na ito ay susubukang magbago. Sa sulat sinabi nito na siya ay lalayo, at pag-aaralan na kalimutan siya. Hindi niya inaasahan na makikita ito muli. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Ang itsura nito ay kakaiba na, mula noong siya ay nasa Preston University. Nakasuot ito ng magandang damit na kulay rosas. At ang buhok nito ay maayos na nakatali ng ponytail. Ang mukha nito ay walang makeup na medyo nakapagpabata sa kanyang itsura. Ikaw, wika ni Alex na ang kanyang isip ay lutang. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, nahihiyang sabi nito. Hindi niya napansin na si Alex ang nagligtas sa kanya. Ang makitang muli si Alex sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon. Ang puso ni Kathy ay tumibok ng mabilis. Pwede muna akong bitawan ngayon, bulong nito. Napansin ni Alex na nakayakap pa rin siya sa baywang nito, at mabilis na binitawan, at umatras. Nagkatinginan sila sa isa't isa, na medyo awkward. At ang ibang martial artist ay nagsimulang palakpakan si Alex, sa pagligtas kay Kathy mula kay Lee. Marami sa martial artist ang tumingin kay Alex na may labis na pagtataka. Sila ay kasama na sa martial arts community ng matagal pero hindi nila matandaan kung saan paaralan mula ang binata. Nagtataka sila kung sino ito. Ang ibang martial artist ay naisip ang tungkol sa labanan na nangyari sa lugar ng Baltimore, ilang buwan ang nakalipas. Ito ba ang lalaking iyon? Mahusay ang iyong kakayahan, wika ni Lee na pinapanood si Alex mula sa lawa. Bago kita patayin, bakit hindi mo sabihin ang pangalan mo sa akin? Palagi siyang humahanga sa mga taong mataas ang kakayahan sa pakikipaglaban, kahit na ito ay kanyang kalaban. Nakakahiya na ang binatang ito ay wala sa kanyang panig. Ngunit si Lee ay gusto pa rin siyang patayin ng mabilis, bilang pagpapakita ng respeto. Nakita ni Alex ang mga balabal na may dugo na pag-aari ni Zachariah, at ng ibang mga pinuno. At nakita niya ang mga patay na katawan, kasama ang katawan ni Brody Kent. Ang galit niya ay lumala. Makinig ka, wika niya, ako si Alex, ang pinuno ng palasyo ng buwan. At ako ay nasa panig ng martial arts community. Ngayong araw, ay pinatay mo ang aking mga kasamahan, at ngayon ay pagbabayaran mo ito ng sarili mong buhay. Ika-340 na kabanata. Ang pakikipaglaban sa pating ng dagat. Ang lahat ay nabigla nang marinig ang pangalan ni Alex, at napagtanto na siya ang lalaking lumaban sa Baltimore, ilang buwan na ang nakalipas. Nagsimula silang kausapin ang isa't isa. Siya ang taong tumalo kay Damon Walker, wika ng ibo. Mas bata pa siya kaysa sa aking inaakala, sabi pa ng isa. Mataas ang kanyang kakayahan. Siyempre wala nang mas nabigla pa kaysa kay Chris at Melissa. Paanong si Alex ay buhay pa? Si Chris ay siguradong patay na si Alex, kaya hindi siya naniniwala sa kanyang nakikita. Ano ang problema? Ano ang nangyayari? Wika ng boses, mula sa kanyang cellphone. Si Chris ay kinakausap ang kanyang papa, ipinapaalam nito ang buong pangyayari, pero ito ay napatahimik nang makita si Alex. Hanggang ngayon ang lahat ay maayos pa. Sa tuwing pumapatay si Lee, siya ay sobrang saya. Si Alex ay narito, wika ni Chris sa kanyang papa. Hindi pa siya patay. Ano, pagkabigla ni Art, at ang kanyang puso ay malakas na kumabog sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng kaba ay bumalot sa buo niyang katauhan. Di ba sinabi mo na patay na siya? Bakit buhay pa siya? Ano ang ginawa mo? Si Chris ay nanginig, natakot sa galit ng kanyang papa. Huwag kang mag-alala, wika ni Chris na pinapakalma ang kanyang papa. Papatayin na siya ngayon ni Lee, at alam mong kaya niya iyon. Sana nga, wika ni Art, at napabuntong hininga ng mabigat. Si Melissa ay napatakip sa kanyang bibig, habang nakatingin kay Alex. Hindi niya ito napatay. Umiling siya at nakahinga ng maluwang, pagkatapos ng lahat, masaya siya at hindi siya isang mamamatay tao. Si Alex ay hindi patay, sa isip niya, pero ano ang tungkol kay Debbie? Siguradong buhay din siya.
Si Chelsea Wood ay masayang makita si Alex na buhay. Umaasa siya na pupunta ito rito. Ikaw si Alex, excited na tanong ni Lee. Ang kaparehong Alex na tumalo sa aking apprentice. Pinatay mo siya. Oo, natalo ko siya, pag-amin ni Alex, pero hindi ko siya pinatay. Pero si Lee ay hindi nakikinig. Iniangat nito ang ulo, at tumingin pataas, sabay tumawa. Damon, tawag niya sa kalangitan. Ipaghihiganti kita ngayong araw, hindi magtatagal ang taong tumalo sa iyo ay makakasama muna. Tumingin ito kay Alex at ang mata ay nagliliyab sa pagkamuhi. Kasalanan mo kung bakit namatay ang aking apprentice, wika nito. Ngayon ay pwede ka nang humingi ng tawad sa kanya sa kabilang buhay. Pero hindi ito magiging mabilis. Sisiguraduhin ko na magdurusa ka, bago kita tuluyang alisin sa iyong paghihirap. Si Lee ay sumigaw at umatake paalis sa tubig, at nagtungo ng diretso kay Alex na nabigla. Hindi niya inaasahan na makakaalis si Lee ng mabilis sa tubig. Si Alex ay tumalon pa itaas, iniwasan ang atake ni Lee. Ang internal power ni Xavier ay gumagana kay Alex, sa kombinasyon ng minanang lakas mula kay Sora at Georgina, na lalong nakapagpabilis at nakapagpaligsi sa kanya. Si Lee ay nabigla sa antas ng kakayahan ni Alex. Hindi nakapagtataka na natalo niya si Damon. Pero si Lee ay nag-ingat na hindi ito maliitin. Magaling ka, pag-amin ni Lee, na nakatingin dito. Nakakaawa dahil sumalungat ka sa akin. Ngayon ay mamamatay ka, katulad ng mga tinapos ko ngayong araw. Nagmadali muli siyang umatake kay Alex na may nagngangalit na ngipin. Sumipa siya, sinusubukan na walisin ang mga hita ni Alex mula sa ilalim nito. Tumalon si Alex palayo, at madaling naiwasan ito. Napagtanto ni Lee na ang kakaunting lakas ay hindi sapat upang matalo si Alex. Ang kanyang kalaban ay masyadong madulas, at nagagawang maiwasan ito. Inatake ni Alex si Lee, na nagmamadaling iniharang ang mga braso. Pero ang pagtama nito ay nakapagpabigla kay Lee, may dala itong shockwave sa kanyang katawan. Ang impact ng atake ni Alex ay sobrang lakas. Nang umatras siya, sinuntok siya ni Alex sa dibdib. Si Lee ay nagawang masangga ang suntok ni Alex, at mabilis na umatras. Bakit hindi ka nagyayabang ngayon? Bakit ka umaatras, wika ni Alex? Hindi binigyan ni Alex si Lee ng pagkakataon na makahinga ng maluwang. Hinabol niya ito, at binigyan ng suntok na sunod-sunod. Sinubukan ni Lee na iwasan ito, masyadong abala sa pagdepensa sa kanyang sarili, upang makaatake. Si Alex ay lumaban ng mabangis, kumpiyansa sa kanyang abilidad, at si Lee ay nabigla na hindi siya makapagpatama ng kahit isang suntok. Bakit sobrang lakas niya, sa isip ni Lee? Hindi lalagpas ang edad niya sa 20. Walang ibang paraan upang makuha niya ang ganoong lakas at kakayahan. Nagsimula siyang matakot kay Alex. Ang atake ni Alex ay kahanga-hanga, at malawak. Ang mga martial artist na naroon ng halos 2 oras na pinanood ang kanilang mga kasamahang professional na natalo, ngayon ay nakaramdam ng pagbubunyi, para kay Alex. Patayin mo siya, sigaw ng ilan. Si Lee ay bumagsak sa lawa, na nakagawa ng malaking pagtalsik ng mga tubig. Hinabol ito ni Alex, ipinagpapatuloy ang laban kahit sa tubig. Ang mga galaw nito ay sobrang lakas at matikas, pinanatili niya ang kanyang balanse, at nanatiling nakatayo. Ang lahat ay nabigla. Hindi nila inaasahan na si Alex ay sobrang taas ng kakayahan sa pakikipaglaban maski sa tubig. Wala sa kanila ang ganoon. Pero si Alex ay walang kasing dami na karanasan, tulad ng kay Lee. Si Lee ay sumisid sa ilalim at nawala. Lee, tumigil ka sa pagtatago sa akin, sigaw ni Alex, na naghahanap sa paligid ng lawa. Lumabas ka at harapin ako. Sinaktan mo ang mga kasamahan ko sa martial arts community, at ngayon ay kailangan mo itong pagbayaran. Bigla, ang lawa ay sumabog sa kanyang paligid, tumalsik ang mga tubig sa iba't ibang direksyon. Ang palayaw ni Lee ay si Shark. Dahil sa kanyang magaling na kakayahan sa ilalim ng tubig. Hindi siya nagtago sa ilalim ng tubig upang palihim na makalapit kay Alex, at ngayon ay umatake ito mula sa ilalim. Dinakme niya si Alex mula sa likod, binuksan ang bibig, at susubukan kagatin ang leeg nito. Iniuntog ni Alex ang kanyang ulo patalikod, nabasag ang ilong at nabungi ang ilang ngipin ni Lee, at napilitang bitawan si Alex. Pagkakataon na ni Alex, sinipa niya si Lee sa dibdib.
Si Lee ay dumaing at sinubukan iwasan ang mga suntok. Ito na ang huling pagkakataon na pumatay ka, wika ni Alex, at sinuntok ito ng walang tigil. Tinamaan ito sa tiyan at dibdib. Hindi mo na muling maaatake ang komunidad. Sinuntok niya ito ng malakas at naramdaman na nabali ang ilang mga buto ni Lee. Ang inyong gang ay umulit na pumunta dito, upang pagmulan ng gulo, at naghamon kayo ng giyera laban sa amin, wika ni Alex habang sinusuntok pa rin ito. Sinasadya ninyong itapon ang martial arts community, pero walang kahit isa sa inyong plano ang magtatagumpay. Nagbigay siya ng isang sipa, at tinamaan si Lee sa babwa, at lumagutok ang ulo sa likod. Ang tunog ng pagbali ng buto ay malakas, habang si Lee ay lumipad pa atras. Hindi na ito muling nakita pa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.